At mga pagpapala niya. Ito ang lupain ng mga Arabo, bago ang Islam, at maraming mga Diyos, at maraming mga rebultong sinasamba mula sa bato at kahoy. Sino ang gumagawa ng mga rebultong ito? At sino ang pinuno ng mga manlililo? O hari ng mga hari, o nag-iisang kagandahan. O mahal, o aking minamahal. Aking mahal, Tingnan mo ang makintab na bakal. aking mahal. Uy. Salamat sa inyo, salamat sa inyo, salamat sa inyo. Magandang umaga, mga mabubuting ama. Ano ang ginagawa mo, marangal na matanda? Ano ang ginagawa ko? Alam ninyong lahat na ako ang pinuno ng mga manlililok na gumagawa ng mga rebultong sinasamba. Napakarami na nila. At tinatanong kita, kung ano ang bago mong ginagawa? Ito ay mga rebulto na nabibilhin ng mga tribong Arabo kapag dumating ang panahon ng kalakalan at paglalakbay. Kaya magkakaroon ng sariling Diyos ang bawat tribo. At ano ang masama kung sila'y binabantayan nito? At kung dumami man ang mga rebultong ito, Haha. Hindi sila mga Diyos. parang naririnig ko ang sinasabi ng anak ni Ibrahim mula sa iyo. Si Ibrahim, ang anak mong matalino. Oo. Nagsimula na siyang hamakin ang sagradong trabahong ito at nagsasalita siya ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ito ang mga Diyos natin na minana natin ang pagsamba mula sa ating mga magulang at ninuno. Isipin mo, ang anak ni Ibrahim ay hindi nag-aalay o sumasamba sa kanila. Oo. Sa halip ay hinahamak at minamaliit niya ito. Aking Panginoon. Ano ang kailangan mo, alipin? Ang rebultong ito ay nahulog sa lupa at nabasag. Ikaw ang nagpatumba nito. Naglalakas loob ka bang gawin niyon, alipin na walang kwenta? Magagalit sa iyo ang mga Diyos at gagawin kang isang pangit at nakakatakot na hayop. Hindi ko iniisip na magagawa nila iyon. Kung may kakayahan sila, sana'y nagawa na nila sa kanilang sarili. Oo, ganyan ang sinasabi ni Ibrahim.
katotohanan. Siya ang magandang dilag na ito sa ating mga mata. Sa ating mga mata. Tingnan mo, ang kagandahang ito. Maligayang pagdating sa inyo. Napakakaiba ng ginagawa ni Ibrahim, anak ng dakilang mga eskultor. Nakaupo siya na nagmumuni-muni sa ibabaw ng burol mula pa pagsikat ng araw. Hindi siya tumutulong sa kanyang ama sa kanilang gawain at hindi umaalis sa kanyang pwesto. Lumapit ka sa akin, aking tapat at mahal na lingkod, at pakinggan mo ang aking mga utos at payo na makakatulong sa ating layunin. Ako ay alipin ng isa sa mga pinuno ng bayan. Alipin ng dakilang mga eskultor, hindi ba? Oo, sir. At ito ang kanyang bahay. Sabihin mo sa iyong amo na ako ay dumating para sa kanya. At sino ka para ipaalam ko sa kanya? Ako, ang pinuno ng tribo. At dumating ako upang kunin ang mga estatwa ng ating mga Diyos. At sabihin mo kay Ibrahim na sumama sa iyo, upang tulungan kami sa paglipat ng mga estatwa. Hindi iyon gagawin ni Ibrahim. Hindi niya gagawin. Laging tumatanggi si Ibrahim na tulungan kami. Oo. Sinasabi niya ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Nakita niya ang isang bituin. Sinabi niya, ito ang aking Panginoon. Ngunit nang ito ay lumubog, sinabi niya, hindi ko gusto ang mga lumulubog. Ano ang ginagawa mo sa malamig na gabing ito, Ibrahim? Nandito ka, mula pa sa pagsikat ng araw. Ito ay kakaiba. Isang kaakit-akit na Arabo ang nag-iisip tungkol sa pagsambaan ng buong sa pagitan ng lupa at langit. At nagsasabi, ang araw at buwan ay mga nilikha. Baka tama ang sinasabi niya. Dahil ayoko na sa mga Diyos na ito. Marami na akong nakiusap sa kanila at nag-alay ng mga handog, ngunit wala silang naitulong sa akin. At sino nga ba sila ang mga sinasabi tungkol sa kamatayan? Ito ang kasamaan. Musika. Sino ang gumawa nito sa ating mga Diyos? Sino ang makakapasok sa ating mga sagradong lugar? Sino ang mangangahas na pumasok sa mga lugar na ito? Kung malalaman ng mga tao, wala tayong magiging silungan, pati na ang ating mga Diyos. Sino ang nangahas at sumira sa ating mga rebulto? Sino? Sino? Si Ibrahim? Si Ibrahim? Ang anak ng pinuno ng mga eskultor? Ang mga gumagawa ng mga Diyos ng ating templo? Dakpin siya. Makakatanggap siya ng parusang hindi pa nakita ng sinuman. Kailangan nating ipataw ang parusa sa iyo bilang kabayaran sa ginawa mo, Ibrahim.
Siya si Ibrahim na sumira sa ating mga Diyos. Sinasabi niyang hindi ito mga Diyos, kundi mga bato at kahoy lamang, at wala itong kakayahang makapinsala o makapagbigay ng benepisyo sa kanilang sarili. Paano niya nagawa ito? Isang kasuklam-suklam na gawain ang ginawa niya sa ating mga sagradong bagay. Parusahan siya ng bagong parusa. Narito na sila, dala si Ibrahim upang parusahan siya, ngunit iniwan niya ang pinuno ng mga Diyos na buo. Oo, at sinabi niya sa kanila na iniwan niya ito upang tanungin nila kung sino ang sumira sa kanilang mga Diyos. Ngunit hindi ito makapagsalita kaya hindi ito makasagot. Kawawang Ibrahim, hindi niya inaasahan ang pinakamabigat at pinakamatinding parusa na siya ay sunugin. Buksan ito o itali ng lubid, itali ang kanyang mga balikat, balutin ang binti. Itali sila ng mga lubid, itali ang kanyang mga kamay at paa, ang kanyang mga binti upang hindi siya makatakas. Sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Sinabi namin, O apoy, maging malamig at ligtas para kay Ibrahim. Tunay na sinabi ng Allah ang katotohanan. Isang himala, ito ay isang himala, ang apoy ay napawi. Sino ang nagpatay ng apoy? Kami ay napahiya. Kung ang inyong sinasamba ay isang Diyos, hindi ito tatayo laban kay Ibrahim. Kami ay naniniwala sa Panginoon ni Ibrahim. Siya ay isang propeta ng Allah. At sa gayon, ang apoy ay naging malamig at ligtas para kay Ibrahim. Ito ang banal na himala na nagpatunay sa mga tao na si Ibrahim, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isang propeta ng Allah.